Good morning also. Welcome again sa ating YouTube channel sa nasa YouTube. Ano po? We are studying ito pong 70th Shana na mentioned sa aklat ng Nehemiah chapter 8 verse number 10. The 70th Shana or the joy of the Lord. Ano ba ibig sabihin ng joy of the Lord? We will study that in line dito po sa ating series of events po dito. Actually 70th siya na yung Joshua na napag-aralan po natin last time. Joshua chapter 5 verse 10 was the 51st siya na. Yung time po ni Hezekiah where 185,000 Assyrians was killed at one time by the angel of the Lord. That was the 64th Shana. So ito pong Nehemiah chapter 8 ay the 70th. Okay, the 70th Shana. Where the Bible says sa verse 10, Nehemiah 8 verse 10, he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this is the day is holy unto our God, unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Ano ba ibig sabihin yan? Ano po? We'll study that also sa verse number 17, repeated. And all the congregation of them that were come again out of the captivity. So this was an event after they came out from Babylon. Ano po? They came out of captivity, made booths, and sat under the booths from since the days of Joshua, the son of Nun, unto that day had not the children of Israel done so. And there was very great gladness. Sabi po dyan mga kapatid. So, ano itong 70th siya na, the joy of the Lord na binabanggit po dito. Now, after they came out from the land of Babylon, there was a great gladness since the day of Joshua, sabi po dyan. So, ito ay, we are pointed back to Joshua chapter 5 verse 10, yung napag-aralan natin 51st siya na pupuntahan natin maya-maya to review dahil to understand the event dito sa Nehemiah chapter 8, they are separated by many shana, ano po. So we will go back to Joshua chapter 10 later on, but scan muna natin itong ano ba nangyari dito sa Nehemiah chapter 7 ang simula natin, ano po. Okay, punta tayo sa chapter 7. Anong verse ba yung simulaan natin kanina? Ha? Verse number 64. 764. Okay, so tingnan natin na anong binabanggit po dito ng salita ng Panginoon sa Joshua 7:64, from the genealogies na makita po natin dito all the way sa verse number 64. Again, a lot of verses, a lot of events happen dito po sa topic po natin na the appointed times. Again, we must observe dito po sa mga specifics siya na from Joshua to Hezekiah. Now, we are now in Nehemiah's time. Ano po?
Okay? We will dive down through this event kung ano nangyari dahil there are a lot of important events took place which are the basis ng ating worship ngayong umaga. Ano po? Okay, verse 64 says, after the genealogies, they have a genealogy recorded, of course, dito. They sought in the register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found. Ano po ibig sabihin po dito? Therefore, they as polluted, put from the priesthood. So from there, from the genealogies above, before verse number 64, there was none fitting to be a priest during this time, because Nehemiah was a civil ruler. We can say a mayor or a governor, but he was not a spiritual leader. He was not a military leader. Ano po? So dito, Nehemiah was excluded dahil they are searching for a priest na ang qualification niyan, na pag-aralan na po natin, you can go back sa YouTube channel natin about the priesthood. Ano po? Yung mga anointed of the Lord. But verse 65, sabi po dito, and Tishata said unto them that they should not eat of the most holy things till there stood up a priest with Urim and Tumim. So, ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po niyan, ang qualification ng priest must be a genealogy of Aaron, of course. Siyempre, galing sa genealogy ni Aaron. Pero itong mga genealogies dito sa taas, they are not qualified, sabi po dyan dito sa verse number 64. They were all polluted. Pag sinabing they were all polluted, ano yan, they are not pure from the line of Aaron, or they were mixed, ano po, in their genealogies. So they are put from the priesthood. Sabi po dyan, they are not qualified to be a priest. Dahil ang isang qualification ng isang spiritual leader ng Israel they must be coming from the lineage of Aaron. Ano po? So dito ay wala silang makita. At second qualification, dito po, ano po sa verse 65, a priest must then be able to use the Urim and Tumim. Ano po? In passing, ano ba itong Urim and Tumim? Itong Urim and Tumim are two precious stones. Okay? Dito lang galing siguro yung mga pelikula na sa ating kapanahunan na paggamit ng mga ano to, mga gems and precious stones. Ano po? Okay, so itong Urim and Tumim ay in partner with the breastplate of the priest, of the high priest. Ano po? Ang isang uniform kasi ng high priest, mayroong breastplate, mayroong 12 bato sa dibdib ng pare, representing the 12 tribes of Israel, at sa ilalim ng 12 bato na ito, so kwadrado po yon, nakalagay sa breast ng high priest, at sa ilalim ng mga 12 bato may 2 bulsa doon. Doon nakatago yung Urim and Tumim. Ano ba ang purpose niyan? Kasi sabi po dito, a priest should be able to utilize yung power po nito. Ano po, itong mga precious stones po nito. Dahil during this time, there was no complete revelation of the Word of God, at almost every now and then nagpapalit ang mga prophets, ano po, regardless sa reason. So a civil ruler will not be able to know the will of God, the direction of the Lord, without itong mga prophets
minsan. So, God will use the office of the priest using the Urim and Thummim. Ang ibig sabihin ganito, ano po, kapag gusto ng bansang Israel pumunta sa isang lugar and they travel, halimbawa they travel doon po sa wilderness, kapag meron po silang gustong pupuntahan, tinatanong nila ang Panginoon. Okay, is it the will of God for us to be in this place? So, haharap yung high priest sa kanila, ilalabas yung high priest yung Urim and Thummim na nakatago sa ilalim ng 12 precious stones na nakakabit sa kanyang dibdib. Kapag umilaw itong Urim and Thummim, pag inilabas niya ng ganon at ibinukas niya yung kamay niya at umilaw yung dalawa, ibig sabihin, yes ang sagot ng Panginoon. Ano po? So, yun yung isang ministry ng priest po dito. Ano po? So, utilizing the Urim and Thummim. Ano po? And walang ganon, walang qualified na priest dito sa makita po natin, ano po, except ito pong pagdating ni Ezra maya-maya, ano po, sa chapter number 8. So, ilan itong mga the nation of Israel in total, i-total nga natin, meron tayong idea kung ilan ba sila dito? Ilan ba sila dito sa verses na binabanggit? Ano po? Sa verse number 66, meron po yan 42,360 plus, kasi beside, sabi dito, beside yung mga katulong na babae at lalaki sa verse 67, yung mga babae were 7,330 and 7, at yung mga iba naman 245 men, singing men and women, sabi po diyan, ano po, plus itong hindi na mga tao itong 68. Okay, so verse 66 and plus verse 67, ilan yan? 49,942. Tama, di ba? Kasi 3 score, 60 yan eh. Okay, so 49,000 sila. They travel from Babylon, ano po? Galing sa Iran. They travel with the leadership of Nehemiah. So they travel 49,000. So ito ay hindi kasama yung hindi kasama yung ano pa yan? Mga bata. Siyempre may mga bata diyan. So roughly meron sila, more or less yan, mga, sabihin natin to be safe, 60,000, ano po, 60,000 sila galing, or 70,000 galing sa Babylon, ano po. Okay, so yan yung kanilang number, ano po. Asan na tayo? Verse number ito, verse number 73. Tingnan nyo, ito ay exact and precise pagdating sa calculation natin. Again, itong don't be weary sa pag-aaral po natin pagdating sa mga computations po dito. Kaya nga this morning we are narrowing down to certain siya para maintindihan natin yung mga particulars under the 70 siya na itong kapanahonan ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 8. Ano po? Ang date po dito, so the priests and the Levites and the porters and the singers and some of the people and the Nethinims and all Israel dwelt in their cities. And notice, sabi po dito, when the 7th month came. So the 7th month, okay? When the 7th month came, the children of Israel were in their cities.
So napunta na sila sa kanilang sari-sariling lugar na allotted ng Panginoon sa kanila in the 7th month. Ano po? So, itong 7th month na ito, napag-aralan na po natin ito nakaraan, ano po? Ano ba ang mga ibig sabihin po nito? But we go to the next chapter at ganito ang nangyari, ano po, sa nasa 7th month sila. Okay, on the 7th month, ano ibig sabihin on the 7th month? Pakita natin yung ating dali, i-share ko yung ating Hebrew calendar natin para meron tayong idea kung ano itong 7th month, ano po. Okay, so ito yung listahan ng mga piyesta ng Nation of Israel. This is a year, kabuuan ng isang taon sa Jewish calendar, ano po. Ang kanilang first month is Nisan. Ayan, ano po. May dalawang fiesta diyan. The feast of the Passover and the unleavened bread. And then the second month, the feast of first fruit. And then 50 days from Passover, the feast of Pentecost in the month of Shivan. Ito po yung apat na fiesta in the spring. Okay? So, as we have studied doon sa book of Exodus, the beginning of the year, sabi ng Panginoon kay Moses, will be this day. Sabi po dito, ano po, on the 14th day of the first month, sabi po doon sa book of Exodus, ano po, ito yon, the month of Nisan will be the beginning of the year for you. So, ang kanilang simula ng spiritual year is Nisan. Ang beginning year nila kasi ang Jewish nation meron dalawang calendar na ino-observe po dyan. Yung spiritual year started at Nisan, and then the civil year they start at the 7th month, which is the month of Tishri, yung Rosh Hashanah or the New Year, New Civil Year po ito. Do not be confused with the civil year and the spiritual year, dahil pagka na-confuse tayo dyan, may iba interpretation po natin. So, in the 7th month, sabi po doon, nabasa natin kanina ng mga kapatid, di ba? Ano masabi sa 7th month? Dito, in the 7th month, that is the month of Tishri. Okay, so ang kautusan ng Panginoon sa kanila, pagdating ng 7th month, that is between September and October. Okay? So, and by the way, itong Rosh Hashanah na binabanggit dito, yung first week of September, ano po, Feast of Trumpets, or ito po yung date na they will enunciation ng bagong hari. Okay? Dito sa Feast of Trumpets, which is also, if we trace back sa kapanahunan ni Noah, ito rin ang birthday ni Noah sa September, first week of September. And since Noah was a type of the Lord Jesus Christ, in the New Testament, first week of September also was the birthday of the Lord Jesus Christ. Ano po? So yan, prophesied yan, in exact and precise yan sa Jewish calendar. Ano po? Sa Rosh Hashanah. Is also the enunciation of a new king, and when the Lord Jesus Christ was born in Bethlehem, and some of the Jewish community accepted him as the new king also. Kaya makikita natin maya-maya sa katapusan natin that the Lord Jesus Christ was both the prophet, the priest, and the king at the same time. In the Old Testament, itong prophet, priest, and king, magkahiwalay yan. Ano po?
But in the person of the Lord Jesus Christ, He was both altogether the prophet, the priest, and the king at a certain time. Malalaman natin yan maya-maya. Ano po. So, ito po yung mga to calendar ng sa Jewish calendar. Ano po. Okay, so nakita natin dito sa chapter 8. Ano po? In the seventh month, sabi kanina sa chapter 7, di ba? Okay? So, anong ginawa nila po dito sa chapter 8? Hindi natin anong ginawa po nila. Ano po? Number 1 na ginawa po nila. There was a public reading. Siyempre pagkatapos umuwi sa kanilang sariling lugar, bahay o city, nagkaroon sila ng feast. Anong feast ito? Anong feast na tinawag po dito? Feast of the Tabernacles. Ano po? Pakita ko ulit yung calendar natin. Ito. Ang ginawa po nila dito nung dumating yung 7th month. Okay? Nagkaroon sila ng Feast of Tabernacles dito. Ano po? Okay? Inobserbahan nila yung Feast of Sukkot in Hebrew or the Feast of Tabernacles. Anong ginawa nila? Nakita natin mamaya na itong Feast of Tabernacle, number 1, binasa po nila yung there was a public reading of the Torah. Okay? Sabi dito, ano po? They bring Ezra, again, dito na si Ezra, the scribe, bring the book of the law of Moses which the Lord had commanded to Israel. Ano po? So Ezra was not a priest, but he was a scribe. Pag sinabing a scribe is able to interpret the book of Moses, the Torah. Kaya nga si Ezra ang father ng modern day Hebrew. Moses was the father of the Paleolithic Hebrew. Magkaiba ang sulat po niyan. Ano po? Yung sinulat ni Moises, it was interpreted by Ezra. Ano po? Kaya dalawang Hebrew ang pinapag-aralan po natin. Yung Hebrew na alam ni Moises at itong modern day Hebrew na ginawa ni Ezra. Opo. Itong Hebrew na tinuturo ni Ezra po dito is already meron ng mga connotations po dito. Meron ng ibang salita na idinagdag to interpret the law of Moses na hindi naiintindihan ng mga bagong Israelites. Take note ha, galing sila sa Babylon, so ang kanilang lengguwahe ay diluted na. Kaya nabasa natin kanina, di ba, sa chapter 7, naghanap sila ng priest, walang by genealogy, walang qualified. They were all polluted, sabi doon. Ano po? Okay? So itong book of the law po dito, book of the law of Moses, written by Ezra, was already bearing the marks ng kanilang 70 years of captivity in Babylon, especially in their language. Ano po? Okay, so Ezra was described able to interpret the book of the law of Moses. He was the father of modern day Hebrew. Ezra was the father of the Masoretic na tinatawag. Ano po? Masoretic text. Pag sinabing Masoretic text, iyan yung modern day Hebrew. Okay, so the Masoretic text of the Bible, of the Hebrew Bible, is no different from our modern day translation of the Bible. Ano po? But we need to go back to the original Hebrew, the Paleolithic Hebrew, to have the exact meaning.
Ano po, kasi may mga weaknesses na ang mga modern day Hebrew. They were diluted with the language of the Babylonians. Sabi po diyan, ano po. So Ezra bring the book of the law of Moses. There was a public reading. Gaano katagal? Gaano katagal po ito? Verse number uh, verse number 3 muna. Binasa po nila yung book of laws of the law of Moses, the translated by Ezra. Sabi po diyan, so ito ay public gathering, and he read therein before the street that was before the water gate from morning until midday. Ang tagal ng Bible reading nila, ano po. Dito ang Bible reading natin sandali lang, di ba? Pero ito, pagdating ng Feast of the Tabernacles, dapat babasahin ang Law of Moses. Siguro magmula alas 6 yan hanggang midday. Ano po? Kasi mahirap, binibir mo, babasahin mo from Genesis to Deuteronomy. Okay? Sabi po diyan, ano po? Ito ay sabihin na natin from 6 to 12 in the after midday, kasi sabi diyan sa verse number 3. And look at verse number 18. Yun yung verse number 18. Huwag tayong sa Bible reading natin. Sabi po dito, and also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God, and they kept the feast 7 days. Okay, so araw-araw binabasa po nila yung law of Moses sa loob ng 1 linggo. Mula alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ano po? Okay? So, yan ang pamamaraan ng kanilang Bible reading, ano po, ng reading of the Torah na dinadanggit, ano po. Ito po ay laging ginagawa ng Nation of Israel dahil this is the most important part of the Feast of the Tabernacle. Ano po? Ito po yung nag-spark ng October 7 last year, ano po, when Hamas invaded and killed, massacred and captured hundreds of Israel, ano po, yung Nova Festival na tinatawag. Ito po 'yon. Pag sinabi ng Nova Festival, ito po yung Feast of the Tabernacle. Okay? Ang mali ng bansang Israel ay hinaluan nila ng mga worldly music. So nagalit ang Panginoon sa kanila, hindi pwede yan, sabi ng Panginoon, na po. And so pinalo sila ng Panginoon. Ayan, they were taken captives by the Hamas. Okay? It is a holy convocation, sabi po diyan, ano po, a solemn assembly, sabi po diyan. So yan po ang ginagawa pagdating sa Feast of Tabernacle. There was the reading of the law, the whole book of Moses, ano po. At yung mga tao, ano ang response po nila? Mahalaga yung response natin pagdating sa Bible reading. Huwag mo lang babasahin yung Bible na hindi mo naintindihan. Dahil sa verse number 2, sabi po diyan, both men and women, the congregation, both men and women, ito makikita po natin, ano po, both men and women, halo-halo na dito. Okay, halo-halo na dito. But in the New Testament, it was insinuated na nagkaroon ng holy gathering, mga lalaki lang kasama, hiwalay ang babae. Ano po? Okay? But here during the time of Ezra, 70th siya na, both men and women, when they stood and hear the words of the law with understanding. Upon the first day,
of the seventh month. Okay? So, exact yan ha. First day of the seventh month. The seventh month would be Tishri. Okay? Feast of Tabernacle po ito. Ano po? Kaya verse number 13, also, binabanggit, going to and fro tayo sa chapter dahil mahalaga itong understanding sa book of the law. No? On the second day, were gathered together the chief of the fathers of all the people, priests, Levites, and the scribe, even to understand the words of the law. Ito yung binabanggit ko kanina, di ba? Ano po? Okay. Nehemiah was a civil leader. Nagkaroon na sila ng priest po dito. Okay. And then nagkaroon na sila ng Levites, ano po? The priest administer itong kanilang holy gathering. Itong Levites, they interpret, ano po? Ano to? They interpret the book of the law, and the scribe, they were the writers of the or the translators of the book of the law of Moses, ano po, just like Ezra, ano po. Okay, so sila ang mga tagasulat po nito, mga Ezra the scribe and all his companions, sabi po dito. So they are able to hear and understand the words of the law. Okay, so and then also verse number 3, go back sa verse number 3, tingnan niyo mga kapatid, ano po, binanggit natin kanina sa verse 2, they hear with understanding. Opo, ganun din sa verse 13, at sa verse number 3, hindi pwede yung ano ha, kasi sabi ko dito, ano po, the ears of the people were attentive unto the book of the law. Bakit attentive sila sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Dahil ito po yung first time po ito na nangyari na binasa yung buong Torah from the time of Joshua. Okay? Kaya dito makikita nyo, nung binasa po nila dito, nag-iyakan yung mga tao dahil narinig nila ulit yung salita ng Panginoon. Ay, ganun pala ibig sabihin nun. Hindi na ginagawa ito in between Kings and the Chronicles. And ginawa lang ito nung Joshua, ano po, chapter 5, verse number 10. At naulit yan ito sa Nehemiah chapter 8. They were attentive, sabi po dyan, ano po. At verse number 5, tingnan nyo mga kapatid, ano po, pagka binabasa ang salita ng Panginoon, ano sabi dyan? All the people stood up to give reverence and respect to the words of the law. Ano po? So hindi pwede pagka binabasa ang salita ng Panginoon, hindi pwede yung public worship ay nakaupo ka habang binabasa ang Bible, ano po. Different na sa ating kapanahunan, di ba, kasi ang daming verses na binabasa natin. So alam nga naman, pag nagbabasa tayo ng verse, tayo kayo kaagad. Pag natapos, upo na naman. Pag nagbabasa, tayo na naman. Maganda yon para hindi antukin. Okay, so they were standing, ano po. Verse number 6, the elements ng kanilang worship. Tingnan nyo, ano po. Ano sabi dito? After the reading of the Torah, the people answered, Amen and Amen, lifting up their hands and bowed down their heads and worship the Lord with their faces to the ground. Ano po? Okay, so dito makikita po natin yung true element ng tamang pananambahan sa Panginoon of worship, which is the reading of the law or the word of God, lifting up with hands. Ang sabi po diyan, hindi yung lifting up na unat ang kamay ha, katulad ng ginagawa ng ibang mga grupo, ano po. Pag sinabing lifting up their hands dito, yung dalawang palad mo nakaharap
sa langit. Okay? Nakatiklop yung iyong siko. Yung palad mo nakaharap sa taas. Ayan, ibig sabihin ng lifting up your hands. Ano po? And thirdly, they bowed their heads and worship the Lord. Pag sinabing worship po dito, they worship the Lord with their faces on the ground. Ayan. Ano po? Hindi lang mga Muslim dapat ang gumagawa niyan, even the Hebrew. Okay? The at verse number 7 and 8, 7 and 8, itong mga Levites, ano po? The Levites caused the people to understand the law, and all the people stood in their place. Hanggang verse number 8. So they read in the book of the law of God distinctly, gave sense, and caused them to understand the reading. So yan ang ministry ng mga Levites, taga-interpret ng batas ni Moises. Bakit? Kasi ang mga Levites may mga sariling eskwelahan yan. Bibiruin mo ito ang original Hebrew, Paleolithic Hebrew, kapatid. Walang space sa mga salita. Dire-diretso lang na walang space. Tingnan nyo, halimbawa dito sa verse number 7, o pag binasa nyo yan, okay, in Hebrew, dugtong-dugtong, walang space, at lahat capital letter. Ibig sabihin, yung mga mensahe niyan, they were encoded, at ang mga certain groups of people, namely the Levites, are able to know the meaning of the law. Okay? Hindi katulad sa kapanahonan natin ngayon, hinati-hati na yung mga salita. Alam mo na anong susunod na salita, di ba? Pero noon, dugtong-dugtong yan. Ano po? So, para maintindihan ng mga tao, ito yung isang dahilan bakit natuwa yung mga tao dahil naintindihan nila yung batas. Dahil hindi nila maintindihan dahil galing sila sa Babylon, iba na yung kanilang salita, ano po, iba na yung kanilang lengguwahe, iba na yung form ng kanilang writings, pero itong mga Levites, they are able to preserve the principle written by Moses, and they explain it unto them. Kaya the people understand, and the book of the law, sabi po dyan, distinctly, and gave the sense, sabi dyan. So, ito ay correct interpretation of the Bible. So, hint po sa atin yan, mga kapatid, sa mga nag-aaral sa salita ng Panginoon. Ano po? When you interpret the Word of God, you go to the original source, to the original word. Sabi nga sa kapanahunan ng mga reformers, nung laganap ang Latin sa buong mundo, ad fontes, sabi nila. Ano ibig sabihin? You go back to the source. That means they are pointing us to the original Hebrew, not the Masoretic text. You go back as far as sa kapanahunan ni Moses, yung Paleolithic Hebrew, to be able to understand the book of the law, sabi po dyan. So they explained. Kaya pagdating sa verse 9, tingnan nyo ano nangyari. Sa verse number 9, nung naintindihan ng mga tao, anong ginawa ng mga tao? Nung naintindihan nila yung sinasabi ng Panginoon, opo, ang sabi po dyan, and all the people, this day, sabi ni Ezra, the scribe and the Levites taught the people and said unto all the people, this day is holy and unto the Lord your God. Mourn not nor weep. Okay, huwag kayong umiyak at humagulgol, sabi diyan, ano po. Bakit? Normal 'yon sa mga Israelites noong kapanahunan ni Nehemiah dahil naintindihan nila yung Paleolithic Hebrew. So, yung itinuturo sa kanila nung nasa Babylon sila, iba pala ibig sabihin.
Nung ipinaliwanag ni Ezra, uh, having a knowledge yung language ni Moises na Paleolithic Hebrew, they understand the words of the book of the law, and so they mourn and weep. Sabi po diyan, ano po? For all the people wept when they heard the words of the law. Bakit umiyak sila nung narinig nila yung salita ng Panginoon? Bakit? Bakit umiyak sila nung nung narinig nila yung salita ng Panginoon? Dahil we go back kanina sa chapter 7 verse 64 and 65, walang tao na able to understand and to interpret the words of the law dahil they were all polluted. Sabi po doon, ano po, in their genealogy, walang able to understand. But nung dumating si Ezra, trained preserving yung principle ng knowledge ng Paleolithic Hebrew, and Ezra has also the ability to interpret Paleolithic Hebrew, and he translated it to modern Hebrew. The people understood, ano po, at nalaman pala, yan pala ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Sabi po diyan, mga kapatid. So they have a great joy and rejoicing when the priest and the Levites explained the law. So verse 9, yan, nagkaroon sila ng mourning and weeping. Pero hindi dapat yan, sabi ng Panginoon. Tingnan natin yung message natin. Bakit hindi dapat ang mga tao, pag nananambahan sa Panginoon, hindi dapat sila malungkot, okay, at umiiyak? Parang sa simbahan ng mga protestante, di ba? Bawal, pag sisimba, bawal humalakhak, bawal maingay. Okay. O yung sa iba naman, meron silang tinatawag na holy laughter. Okay. Yung mga ibang denominations, meron silang holy laughter. Halakhak sila ng halakhak. Parang mga baliw, ano po. So kanya-kanyang interpretation niyan, ano po. But ang mahalaga po dito, the reason why we should not mourn nor weep in the holy assembly. Okay? Malalaman na po natin yan, ano po. So una, kanina, the priests were unable sa chapter 7 verse 64 to interpret the words of the law because there was none fitting to use the Urim and the Thummim. Okay? So again, heads up, pag ginamit yung Urim and Thummim ng high priest, pag nagtanong ka sa high priest, ano ba ibig sabihin ng batas na ito? Ito ba ibig sabihin? Pag inilabas ng high priest yung Urim and Thummim at umilaw, ibig sabihin yon affirmative. Okay? Yun ang ibig sabihin. Pagka hindi umilaw yung Urim and Thummim, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ano po? Okay? Hindi pwede, sabay yun. Magka-partner yun eh. Okay? So yan. They have great rejoicing. Huwag kayong umiyak, huwag kayong magulgol, sabi diyan sa chapter 8 verse number 9, ano po. Verse number 17, tingnan sa verse number 17, nabasa natin kanina, di ba? And all the congregation that were come again out of the captivity made booths and under the booths since the days of Joshua the son of Nun unto the day had not the children of Israel done so, and there was a very great gladness. Okay, ito yung joy of the Lord na mapapag-aralan natin kanina. Bakit nagkaroon sila ng great gladness na binabanggit po dito? So the 70th Shana speaks of the joy of the Lord. Bakit magkakaroon tayo ng joy of the Lord po dito pag binasa ang salita ng Panginoon at naintindihan ho natin? Dahil alam na bansang Israel, way back sa kapanahonan ni Joshua, nangyari lang yon.
Ano po, bago sila pumunta sa Babylon, ah, nag um, ginawa lang 'yan sa kapanahonan ni Joshua. Reading of the of the Torah, ano po. So there was a very great gladness dito po sa 70th Shana, ano po, when the people understood the meaning of the words of the law. Kaya the whole congregation nagkaroon po sila ng kaligayahan, ano po. Okay, bago natin puntahan yung panahon ni Joshua, kasi nandoon yung pinakasusi bakit para maintindihan natin bakit nagkaroon ng great gladness po dito. Let's study the essence ng 70th Shana, ano po. Okay? Chapter 8 tayo, di ba? Pag-aralan natin yung essence po nito sa verse number 16. Nehemiah 8:16. Sabi po dito, "So the people went forth, brought them and made themselves booths, every one upon the rooftop of his house and in their courts and the courts of the house of God, and in the streets of the water gate, and in the street of the gate of Ephraim." Ano po dito? Nagkaroon po, gumawa sila ng mga booths. Okay? Sabi po dito, ano po? Now, if we go back to putahan natin yung supporting verse po nito dahil mahalaga po nito. Ay, asan na ba 'yon? Okay. We go back to yan ay ano po yan, ha? Yan po ay asan na ba 'yon? Yan po ay Nehemiah 8:16. Inutusan sila na gumawa ng booths, temporary shelter. But if we go back to Leviticus 23, ilan niyo po, mga kapatid? Ito na pag-aralan natin, pero i-review natin para maintindihan natin. Leviticus 23 verse 43. 43, ganito sinasabi, ano po, ito yung kautusan ng Panginoon sa kanila. "That your generation may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God." Sabi po diyan, ano po. Ano ibig sabihin po niyan, ano po? Ito pong Feast of the Tabernacles ito yung essence ng Feast of the Tabernacles, ha? Okay? Is a commemoration of their departure or their emancipation from the land of Egypt. And they dwell in booths in the wilderness. Maalala nyo, sila po ay nasa wilderness of Sinai 40 years, more than 40 years po sila doon, di ba? Okay, and they dwell on temporary shelters. Ano po? Ito yung essence ng Feast of the Tabernacles. Ano po? Ano ba ang essence po niyan? Huwag niyo kalilimutan. Sabi ng sabi ng Panginoon sa kanila, huwag niyo kalilimutan, ano po, na itong paggagawa nyo ng mga temporary shelters, dwelling in booths for 7 days, observing or reading the book of Torah, is a type na ang mga tayo mga kapatid, ano po, lalo sa mga nakakilala sa Panginoon, ano po. Okay, pakinggan natin, ito yung pinaka-mensahe natin. We are not in this world, tayo po ay hindi po magtatagal, tayo po ay temporarily traveling dito po sa kapanahunan po natin, sa lugar po natin, ano po. Nothing is permanent in this place, in this world. Nothing is permanent. The only thing that is permanent in the world is change. Okay? So, it is a memory, a commemoration that we are pilgrims of this world. Kaya nga, totoo yung sinasabi ng awit natin, this world is not our home, we are just passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond the blue.
The angels beckon us on heaven's open door, and we can't feel at home in this world anymore. Sabi diyan, dahil tayo, ito po yung essence ng 70th Shana or the Feast of the Tabernacle. Huwag kakalimutan na tayo ay manlalakbay lang, hindi tayo temporary lang tayo sa lugar na ito. Darating yung panahon na aalis po tayo dito sa lugar na ito dahil we are looking forward for a better and place na kung saan sabi sa book of Revelation 7 no more. No more pain, no more sorrow, no more sickness, no more burdens to carry, and a lot of negative things. Ano po? So we do not forget that we are pilgrims of this. Pagka ang isang tunay na nakilala sa Panginoon, nalimutan niya na siya po ay temporary lang sa mundo, doon na siya nagkakaroon ng iba't ibang kasamaan, kasalanan sa buhay. Nagsisimula na siyang maging greedy or gahaman. Hindi na siya kontento kung ano ang meron siya. Dahil nalimutan na niya na siya ay pilgrimage lang po tayo dito sa mundo. Ano po? Tayo po ay hindi magtatagal dito, mga kapatid. Ano po? Huwag kalimutan yan. Yan ang essence ng Feast of the Tabernacles. Kaya inutusan ng bansang Israel para ma-inculcate sa kanilang kaisipan, maitanim sa kanilang puso na sila po ay manlalakbay lamang. Tayo po, ganoon din po. Yan po yung unang essence. Ano po? The second essence ng Feast of the Tabernacle, if we go to the same book ng Leviticus 23 ito, di ba? Okay, verse Leviticus 23 39, buksan natin ito, 39. Ayan. Also in the 15th day of the 7th month, when ye gather the fruits of the land, ye shall keep the feast of the Lord 7 days, and on the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Pansinin nyo, ano po? Ang Sabbath po dito ay ano? Ang Sabbath dito, sabi ng Panginoon, the first day and the 8th day is a Sabbath. Okay? Ha? Oo, every first day is a Sabbath unto the Lord. Ano po? It shall, the first day and the 8th day shall be a Sabbath. Sabi po dyan. Ano po? Okay. Kasi may mga verses din dito na ang Sabbath is the 7th day, di ba? Binabanggit diyan sa early chapters. Okay? But dito, makita po natin, the true essence of the Sabbath is the first day and the 8th day. Sabi po diyan, asan na ba 'yon? 39. Ayan, verse number 39. Tama ba? Okay, ayan, essence of the first day, ano po. Ito ay tinuturo po sa atin, mga kapatid, na yung kahalagahan ng kung ano ang ginawa ng Panginoon sa first day. Ano ba ginawa ng Panginoon sa first day in creation? He implemented the law of electromagnetism. Ano ba 'yon? Yung microwave effect ng creation, ano po, to hold all things together, dahil lahat ng bagay in the universe, if the Big Bang is true, lahat ay naglalakbay palayo sa isa't isa. They are stretching to infinity. Many chapters in the book of Isaiah also, and in the minor prophets, that God stretched out the heavens. Sabi po doon ng mga prophets of the Lord, ano po. Now, what holds them together? So, ito pong essence ng first creation, yan ang nag-holds all things, all matters together
Okay? Yan po ang inaalala natin when we commemorate ito pong, when we observe, when they observe itong Feast of the Tabernacle. Okay? Not only we are just pilgrims, but the greatness and the majesty of the Lord in creation ay huwag nating makakalimutan, sabi po diyan, ano po. 23 verse number 36 and 37. 7 days ye shall offer a made offering unto the Lord. On the 8th day shall be a holy convocation. The 8th day a holy convocation, sabi po diyan, ano po. And also dito sa verse number 37, these are the feasts of the Lord which ye shall proclaim to be a holy convocation. Ano ibig sabihin ng holy convocation diyan, ano po? Verse 36, ano sabi sa verse 36? A holy convocation. Sabi po diyan, and a solemn assembly. Okay, pag sinabing a holy convocation and a solemn assembly, dalawa ibig sabihin po niya, mga kapatid. Una, yung art ng separation po natin, that we ought to be separated from every kinds, colors, and shapes of wrongdoings in this world. Ano po? Kasi pag pinag-usapan ng holiness, holiness is separating from bad things. Ano po? Inihiwalay, alasan natin po yan. Ano po, mga kapatid? And pag sinabing holy, the second meaning pang ng sinabing holy is bearing the name of the Lord not in vain. Okay? Napag-aralan po natin yan sa susunod ng last time, ano po. Na nagtuturo po sa atin, ano po. Nagtuturo po sa atin kasi pag sabi dito, di ba? On the 8th day shall be a holy convocation. Binanggit din dito kanina sa verse 39 na the first day and on the 8th day. Ano po ibig sabihin po nito? The Feast of the Tabernacle is pointing us to the last feast, which is, ano ba yung pinaka last feast po niyan? Sa timeline po natin, the completion of all things. Okay? Points to the completion of all things. Kaya puntahan natin yung ano to? Nehemiah 8:18. Tingnan niyo pa sa verse 18, ano po? Ha? Saan? Verse 18. And also day by day, from the first day unto the last day, you shall read the book of the law of God, and they keep the feast 7 days, and on the 8th day was a solemn assembly. Sabi diyan, ano po. So pagkatapos ng lahat-lahat ng piyesta po dito, tinuturo tayo sa 8th day, which is a solemn assembly or the completion of everything. Ito yung tinuturo na tayo dito, yung 7 no more sa book of Revelation. No more tears, no more sorrow, no more sadness, no more sickness, no more days, no more nights, sabi po doon sa book of Revelations. The completion of everything, mga kapatid, ano po. Okay? So, sana nakuha natin yung essence ng 70th Shana, ano po. So, balik po tayo doon sa verse number 7, 17 ba ito? Na sabi po diyan, and there was a very great gladness. Bakit nagkaroon ng great, ano ba ang source ng gladness or kaligayahan ng mga Kristiyano? Alam na natin na hindi material dahil we are just pilgrims. Alam na natin na hindi panahon,
dahil ang lahat ng panahon na the first and the eighth day must be given to the Lord. Ano po? Okay? At alam na natin 'yon na hindi ang mga pleasures of this world dahil we are looking forward to the final consummation or completion or eradication of sin in the world. Alam na po natin. So ano po yung source of gladness ng nation of Israel po dito na dapat malaman din natin, mga kapatid? Okay, nagkaroon na po tayo ng clue. Ano po? So, if we go back to Joshua chapter 5, malalaman po natin yung binabanggit po dito. Go back to Joshua chapter 5. Malalaman natin yung very reason bakit kasi binanggit diyan, di ba? Nag-iyakan ang mga bansang Israel dahil narinig nila yung salita ng Panginoon. Ano ba nakakaiyak doon sa salita ng Panginoon? Hindi naman dramatic siguro pagkabasa ni Ezra. Ano ba nakakaiyak doon nung narinig nila, umiyak sila? Joshua chapter 5 verse 10. Okay? O kanina yung panahon ni Nehemiah was a Passover, Passover was a tabernacle. Feast of the Tabernacle. Kanina, di ba? Review natin para di tayo mawala. Pakita ko yung calendar. Kanina, yung Feast of the Tabernacle, dito yon, the 7th month. Ayan, Feast of Tabernacle. Ngayon, itong Joshua 5 verse 10, ibinabalik tayo sa Passover. Passover, the first month, Nisan. Ito. Okay? So, binasa yung batas ni Moises sa 7th month, naintindihan nila na ganoon pala gagawin nila dahil nalaman nila yung essence ng first month of Nisan. Ano yon? Puntan natin. First month itong Joshua chapter 5, ha? Nisan tayo dito. Nisan sa chapter 5. Ha? Chapter 5. Verse number 10. Tingnan nyo dito. And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at even in the plains of Jericho. So anong ginawa po nila dito? Anong ginawa ni Joshua sa bansang Israel? Okay, alam na natin ibig sabihin ng Gilgal. Ano ba ang Gilgal? In Hebrew that Gilgal yan, pero in English that is a reproach or sa Tagalog pangungutya o pang-aasar. Okay, so anong ginawa ni Joshua dito? Ang ginawa ni Joshua, tinanggal ni Joshua yung pang-aasar. Yung asar sa bansang Israel, yung tinatawag nating reproach sa bansang Israel, ano po? Okay? Kaya sabi diyan sa tingnan niyo sa verse number 9, Joshua 5 verse 9. And the Lord said unto Joshua, this day, anong day ito? Day of the Passover, di ba? Day of the Passover, commemorating yung emancipation sa land of Egypt. Sa Exodus na pag-aralan natin, sabi ng Panginoon kay Moises, ano po? You take a Paschal lamb and kunin nyo yung kanyang dugo, ipahid sa inyong pintuan at dadaan dyan ang death angel. Kapag wala yan, mamamatay kayo, sabi ng Panginoon kay Moises, ano po? Nasa Egypt sila noon, ano po. So nangyari po 'yon. So itong fiesta na ito ay they commemorate every year itong Feast of the Passover, pointing to the Lord Jesus Christ na pag-aralan natin last Sunday that Jesus, according to the Apostle Paul, is our Passover lamb, di ba? So tingnan natin, ano po. Sabi, the children of Israel at Passover, asan na 'yon?
verse 9, sorry, verse 9. This day have I rolled away the reproach of Egypt from among you. So sa kapanahonan ni Joshua, tinanggal yung reproach of Egypt. Ano ba yung reproach of Egypt na binabanggit dito? Ano yung reproach of Egypt? Okay? Ano yung reproach of Egypt? Ito kasi puntahan natin mawat kasi ito yung source ng kanilang rejoicing. Ano po? Pag hindi mo naintindihan ito, hindi ka rejoice doon kasi hindi mo naintindihan yung batas ni Moises. Ano po? Okay? Walang iiyak na tao sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero ano yung naintindihan nila? Nalaman nila na tinanggal yung reproach ng Egypt sa kanila. They were crying, and then nung naintindihan nila, they have great gladness. Ano ba yung reproach? Genesis 16 verse 4 and 5. And he went unto, and Abraham went unto Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Okay, ito yung unang reproach sa bansang Israel. Ano po? Nagsimula pa sa kapanahunan ni Abraham. Verse 5. And Sarai said unto Abraham, my wrong be upon thee, I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. Ano ibig sabihin po nito? Yung reproach ng bansang Israel started kay Sarah. Okay, nung nagbuntis si Hagar, sabi ni Hagar kay Sarah, siyempre alam na natin ano sinabi niya sa isang babae na hindi magkaanak. Okay, kasi ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ang anak mo ay magmamana ng mga lupain na ibibigay ko sa kanila at gagawin ko siyang isang malaking bansa, sabi ng Panginoon. Hindi nagkaanak si Sarah. Ang nagkaanak si Hagar. So, pag yan ang nangyari, parang inaasar ni Hagar si Sarah. Sabi diyan, di ba? I was despised in her eyes from the first day. Okay? Now, tingnan nyo, magmula po kay Abraham until kay Joshua, there was a reproach to the nation of Israel continually. That will tell us that this is none other than the work of a wicked person. Ano po? Okay, so dito, nakita natin. Nung sila ay nasa wilderness, tingnan nyo mga kapatid, ano po? Tingnan nyo. Sandali lang naman to. Numbers chapter 14. Okay, 14. Verse number, ano to? 22. 22. Ano sabi sa salita ng Panginoon? And because all those men which had seen my glory, this is in Egypt, my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now, sabi ng Panginoon, 10 times, and have not hearkened unto my voice. So, magmula pa sa Egypt, hanggang 40 years sila sa wilderness, ang bansang Israel ay hindi sumusunod sa Panginoon na wholehearted. Sabi diyan, ano po? This is, sabi na Panginoon dito sa verse number 2 and verse number 22, ano po? The nation of Israel have tempted the Lord 10 times. Hindi natin pupuntahan yung 10 times dahil marami yan. We will just go to itong mga ibang verses. Paano nagkasala ang bansang Israel sa Panginoon 10 times, sabi po diyan mga kapatid, ano po? Okay, chapter 11 ng Numbers, verse number 1, sabi diyan, the people complained and it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire from the Lord burned among them and consumed them
where in the uttermost part of the camp, habang sila ay nasa wilderness, nagko-complain na sila. Ano ba ang kino-complain nila dito? Ha? Ano kino-complain nila? Wala daw silang makain. Nagbigay ng Panginoon ng mana sa verse number 4. Ayan, bigay ng mana. Ayaw namin ng tinapay, sabi ng bansang Israel. Nung una, gusto nila tinapay. Ngayon, pangalawa, ayaw na nila. Naalala namin, sabi nila sa verse number 5, yung mga isda in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, and the onions, and the garlics. Okay. At ngayon, nandito na kami sa wilderness, kinakain lang namin tinapay. Sabi nila, ano po. Una, nagko-complain sila, wala silang makain. Nagbigay ng Panginoon ng hamburger. Sabi nila, ayaw na namin ng hamburger, gusto namin spicy chicken. Sabi nila. Okay. Gusto namin, alala namin yung spicy chicken sa Egypt sabi sa verse number 5. Ano po. So again, complain upon complain. Ano po? Complain sa tinapay, nag-complain sa sa ano ito? Karne. Okay? Kasi nung nag-complain sila sa tinapay, gusto namin ng karne, sabi ng Israel, nagbigay na naman ng Panginoon ng karne. Saan yan? Verse 18. All the way sa verse 18. Ayan, okay? Ayan. Oh. Therefore the Lord will give you flesh and ye shall eat. Sabi diyan sa verse 18. At nag-complain na after this, nag-complain na naman sila dahil nabundat sila, sabi niya sa verse 20, nabundat sila at nagkaroon sila ng acidity, na bloated na sila at iba sa kanila nasobrahan sa karne kasi ano naman yan 10 days silang kumakain ng karne. Okay. Hanggang isuka na nila yung karne, sabi niya. Nagsawa na sila. So, they spice again sa verse 31. Ganyan na naman. Okay. Yan. Bigay sila ng Panginoon ng karne. Quails naman sa verse 31. Ano po? Hanggang verse 33. Ayan, habang nginunguya nila, nandun pa sa gitna ng kanilang mga ngipin, they spice again. Ano po? But look at chapter 11, chapter 11 ba ito? Ha? 11 ba ito? Verse 20. 11, Numbers 20 ba yun? Ang pinaka-problema talaga ng bansang Israel, wala sa pagkain. Ang problema nila ito, because that ye have despised the Lord which is among you. Sabi diyan, and wept before him, saying, why came we forth out of Egypt? Okay. Bakit mo kami tinanggal sa Egypt? Yan ang reproach ng bansang Israel. Ba't mo kami iniligtas? Sabi nila. Ba't ba ako tumanggap sa Panginoon? Ba't ba ako sumusunod sa Kanya? Yan ang pinaka-spiritual problem po nila, mga kapatid. At pinakamasaklap, tignan natin itong pinakamasaklap na reproach ng bansang Israel. Kasi ito yung reproach ng ibang bansa sa kanila Okay? Numbers chapter 14. Ito yung chapter 14, mga kapatid. Chapter 14, verse number 33. 33 ba ito? 33. Okay, ang sabi po dito. And your children shall wander in the wilderness 40 years and bear your whoredoms until your carcass be wasted in the wilderness.
So meron pa silang whoremongering na ginawa. Meron pa silang ginawa maliban sa kasalanan sa pagkain. Meron pa silang ibang ginawang kasalanan. Ano ba ito? Whoredoms na ginawa nila. Mga kapatid, ano po? Okay. Ito yung reproach na tinanggal ng Panginoon. Ano po? Tingnan natin. Kasi maintindihan natin kung ano ba itong sa Exodus chapter. We go to the we go back to the original account ng kanilang murmurings. Ano po? Verse number 7. Sabi po dito, 32 verse number 7. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. Anong corruption? Anong whoredoms na ginawa po nila? The nation of Israel have been saved from Egypt. May mga Kristiyano din gano'n, ano po? Pagkatapos silang tumanggap sa Panginoon, nagiging makamundo pa ulit. Hindi mo malaman tuloy kung ligtas sila o hindi. They have corrupted themselves, sabi ng Panginoon sa verse number 7. Verse 19, a different story. And it came to pass, as soon as he came nigh unto the camp, he saw the calf, the dancing, and the people angers, and Moses' anger waxed hot. And he cast the tablets out of his hand, and he brake the beneath the mount. Ano ito? Ano yung whoredoms na ginagawa nila? Okay? Ano po yung kasalanan na ginawa nila? They made the golden calf, replicating yung God of Egypt. Ano pangalan ng God of Egypt na mukhang baka? Si Ra ba yun? Si Ra? Si Ra o si kalimutan ko pangalan nila, ano po. So they made an idol replicating the idol of Egypt, and they were doing dancing before the idol. Okay? Verse 19. At ito pinakamasaklap, verse 25. And when Moses saw that the people were naked. Oh, ano ang ginawa nila? Sumasayaw sila sa paligid ng rebulto, golden calf, hubot-hubad. Okay? Iyan po yung reproach na tinanggal ng Panginoon dito sa Joshua 5 verse number 10. Nasaan ba yung Joshua 5:10? Ito ba 'yon? Sa Joshua 5:10. Ang sabi diyan, balik natin ano po. Joshua 5:10. Ito yung tinanggal ng Panginoon sa nation of Israel, ano po. Okay? And the Lord said unto Joshua, This day have rolled away the reproach of Egypt from among you. Kinalimutan ng Panginoon lahat yung mga masasamang ginawa nila when they were in Egypt and in the wilderness. God had rolled away because of the day of Passover. Because of the day of Passover, lahat ng kasalanan kinalimutan ng Panginoon, kapatid. Okay? Now, pupunta na tayo sa main lesson natin. Ano po? We travel all the way to the cross. Ano po? Itong skipping many siya na. At we go to the book of John. Okay? So, tingnan natin ha. Ang Passover natin ang Panginoon. Nalaman natin yan last Sunday. Ano po? But another story is sweeter and more heavenly dito po sa John chapter 19. Ano po? Ay. John 19 verse number 30. Tingnan niyo verse 30. John 19:30. Okay, ito yung panahon ng kamatayan ng Panginoon. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. In the Greek, that is
tetelestai. Okay. Huh? Oh, okay. In the Greek, it is finished. Now, customarily, bago dumating ang Panginoon, ano po, hindi in the Old Testament, ano po, after po itong kay Joshua, after the 70 siya na, when they were already in the land of Israel, the high priest would offer and they would celebrate the day of Passover, killing the Paschal Lamb, kinukuha yung dugo ng Paschal Lamb, at pumupunta yung high priest sa Holy of Holies, at yung dugo ng Holy of Holies, iwiniwisik sa apat na sungay ng Ark of the Covenant. At pagkatapos niyang iwisik yung dugo ng offering, sasabihin ng high priest, it is finished. It is finished. Pagkatapos niya sabit line yan, lalabas sa Holy of Holies at isisigaw niya ulit, it is finished. Ibig sabihin, the offering of the Passover or pointing to the death of the Lord Jesus Christ, tapos na. Ano ang natapos dito? Ano ang natapos pag sinabi ng high priest na it is finished? Ibig sabihin, yung reproach na ginawa ng bansang Israel ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya the people were rejoicing dito po sa 70 siya na sa Nehemiah chapter 8. When they understand the book of the law were written, spoken by the priest Ezra. Naalaman nila, ano po. At throughout then, ano po, after the offering of the high priest would pronounce it is finished. Ibig sabihin, the forgiveness of sin, the gate of forgiveness throughout the whole world is open. Kaya iyan ang sinigaw ng Panginoon nung sinabi niyang it is finished. At this time, sa John 19 verse 30, the Lord Jesus Christ is acting both the prophet, the priest, and the king. Dito po sa John 19:30 when he said, it is finished. The reproach has been eradicated. Kaya nga ang lahat ng tao na lumalapit sa Panginoon, believing on His death, His blood that can cleanse away every stain, ayan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano po? It is finished. You are already forgiven. Ano po? The second part, matapos na po tayo sa John chapter 20. Punta tayo sa chapter 20, 19 ito, di ba? Next chapter 20, verse number 7. Sa resurrection morning, ano po? Tingnan niyo mga kapatid, ano po? John 20 verse 7. And the napkin that was about his head, not lying. Ito ay umalis na ng Panginoon sa libingan, ano po? Dumating ang mga disciples, nakita nila ganito. The napkin that was about his head, not lying with the linen clothes. Ibig sabihin, nung namatay siya, binalot siya ng linen buong mula ulo hanggang paa, pero may linen doon sa ibabaw ng kanyang ulo na nakatiklop. Okay? But wrapped together, yung napkin ha, the napkin wrapped together in a place by itself. Sabi diyan, ano po? Ano ang ibig sabihin na itong folded napkin? Nung nabuhay ang Panginoon mula sa libingan, hindi niya ginalaw yung napkin na nasa ulo niya. Ito ay isa sa mga tradition na that can be traced dito po sa John chapter 20 verse number 7, di ba? Okay. Sa mga ibang restaurant, di ba, pagka ang waiter, pagkatapos kumain yung tao, gumagamit ng napkin, siyempre. Okay?
Pero pag ikaw kumakain ka at naiihi ka, magsi-CR ka, hindi mo gagalawin yung napkin. Pag nakita ng waiter yung upuan mo, wala ng tao, hindi niya liligpitin yung pinggan mo. Bakit? Kasi yung napkin mo hindi pa nagulo. Ibig sabihin mo, ibig sabihin ng waiter, ang intindi niya, babalik pa yung tao ito, hindi ko muna liligpitin ang pinggan niya. Kasi yung napkin niya, hindi pa nagalaw. Ganon din po dito mga kapatid, ano po, okay? The folded napkin at the resurrection of the Lord, hindi niya ginalaw po ito, okay? Ibig sabihin ng Panginoon dito, kanina, sabi niya sa chapter 19, it is finished. Ano ang tinapos niya? The offering for sin. Not only that, but the condemnation of the wicked sons of gods, yung mga demons, ano po, their fate is sealed. Kaya nga siya nung namatay siya, bumaba siya doon sa kanilang kilalalagyan at sinalubong siya ni Beelzebub, sinalubong siya ni Baal, sinalubong siya ni Azazel, sinalubong siya ni Astaroth, sinalubong siya, nandun sila sa impyerno, sinalubong siya ni iba't ibang mga fallen deities, okay, ni Baal. At ang sabi ng mga ito sa Panginoon, anong ginagawa mo dito? Teritoryo namin ito. Ay hindi, sabi ng Panginoon. Okay. Ako ang may-ari ng lahat, langit at lupa. Ay, bakit ka nandito? Bakit hindi ka nasusunog? Imposible masunog ang tagalikha ng lahat ng bagay, sabi ng Panginoon. Katulad ng 3 Hebrew children sa Daniel, nung hinagis sila sa oven and it was heated 7 times, hindi sila nasunog. Sabi niya, mga tao yon. Ako pa na Diyos, masusunog ako sa impyerno? Hindi pwede, sabi ng Panginoon. Ano po? Okay. Anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito dahil sasabihin sa inyo, hindi na kayo makakaalis dito sa lugar, sabi ng Panginoon. Kaya nabasa po natin yan sa sulat ni Apostle Paul. He led captives. Ang sabi po doon, ano po? Okay, ibig sabihin nun, he had preached unto them the gospel of condemnation when he died. And when he rose again, sabi po dito, yung folded napkin, hindi niya ginalaw. Ibig sabihin po dito, mga kapatid, ito ang pinaka-message natin. Ang ibig sabihin po niyan, I'm not finished. I am coming back again, sabi ng Panginoon. Ano po? Okay? Yan ang pinaka-message niya po dito. Bakit hindi niya ginalaw yung napkin? Kaya, yan ang pinakahihintay natin, His second coming. All of the reproach He had erased when He died on the cross. And, when He rose again from the grave, He made a promise, sabi niya, I'm not yet finished, I will come again, sabi niya. Okay, yan ang message natin dito. Yan ang essence ng 70th Shana. The essence of the feast of the Passover. Na we need to commemorate and remind ourselves again and again, mga kapatid, dahil sa kanyang kagandahan ng loob. So there was a very great gladness during the time of Nehemiah sa chapter 8, verse number 17. Sabi po dyan, when they understood the book of the law. May God bless you. See you again next time dito po sa pag-aaral po natin sa ating YouTube channel. Thank you and see you again next Sunday.